So okay pa, pula pa siya. So ibabalik lang natin siya. So hindi pa masyadong nagsi-circulate yung ating transmission fluid. So yun guys, no, pinatay muna natin siya, no. Bale, yung ginawa natin, yung bagong 2 liters na transmission fluid ay pina-circulate lang muna natin siya, no. So ang ginawa natin guys ay habang pinander natin siya, siguro mga 5 minutes, no. So in between dun sa 5 minutes na yun, ang ginagawa ko, kumukuha ako ng sample. Kapag nakikita ko na medyo nagbabago na yung kulay, medyo nagiging dark na siya, ibig sabihin nun, yung lumang transmission fluid ay naitulak na nung bago. So ito kasi yung bago natin, ayan, oh, meron tayong reference. Tapos ito yung nakuha natin, ayan, oh, tingnan nyo, ayan, oh. So kung titingnan natin to, ay kasing kulay to nung nakuha natin kanina. So ito yung nakuha natin kanina, oh, ayan, magkasing kulay sila, ayan, oh. So ibig sabihin yan, nung nakita na natin na medyo nagiging dark na yung kulay dito, kasi hindi masyadong kita sa camera eh. Pag medyo dark na dito, ang ginagawa ko, in-stop ko na yung ating makina, pinatay ko muna siya. So bababa yung transmission fluid dun sa lagayan niya, no. Tapos yan, so nag-collect tayo nito. So ang gagawin natin is kung kukuha, meron pa tayong sobra na almost 1 liter. So since meron pa tayong sobra, ang gagawin natin is kukunin natin tong natira pa. So yung 5 minutes na yon, siguro sa tingin ko enough na yon para mag-circulate na yung 2 liters. Kung sa tingin nyo na medyo hindi pa siya nag-circulate, makikita nyo naman eh, magsasample-sample muna kayo dyan. So konti lang yung kukunin nyo na sample. Tapos pag hindi pa dark, so ibabalik nyo lang naman siya. Ayan. So yan, so ang gagawin natin guys ay since nakapatay na yung ating makina, ay kukunin natin to. Ayan. Siya nga pala guys, yan yung sa transmission fluid natin na nakakonect dun sa ating radiator, no. Ayan. So hindi na ako nagtanggal dyan kasi as much as possible iniiwasan ko magtanggal dyan para yung ma-prevent natin yung leakage, no. Ayan. So yan yung pumunta sa ating transmission fluid. Ayan, yan yung daanan ng transmission fluid. Ito yung ating radiator. So kung makikita natin dito, dalawang hose yan dito. Ayan, ito isa, dalawa. So yan, so yung iba tinatanggal yan, tapos naglalagay sila ng transparent dyan. So ito, as much as possible iniiwasan ko na magtanggal dito. Ayan. So ang importante lang guys ay regular tayo na nagpapalit ng ating automatic transmission. So ako every year ako nagpapalit, kasi may kaedara na yung ating sasakyan. Ang importante lang naman dyan ay hindi naman talaga totally na mawawala or matatanggal, no, yung ating lumang transmission fluid. At least kahit 50 or 60%, 70% ay mapalitan mo siya ng bago. So then regular ka na nagpapalit. Yan. So guys, welcome back ulit sa ating channel. Bali sa video na to guys ay magre-replace tayo ng automatic transmission fluid sa ating Avanza, no. So ito yung gagamitin natin. Ayan, as per dun sa manual. So 3 liters, pero hindi natin yan ibubuhos lahat. So dadandahanin natin. Ito 1.5, 1.5, tapos ito 1 liter. So dito natin ilalagay yung ating luma. Yan. Tapos ang gagamitin ko ay ito. Ito yung gagamitin ko. Tapos ito, yan. Ito lang yan. So ito nakakabit to dyan. Yan. Tapos ito, ayan, ito naka-close.
So ang flow ng ating automatic transmission fluid papunta lang dito. Yan. Kapag ito naman ang naka-close at ito ang naka-open, so dito naman ang punta. So guys, dito based sa ating owner's manual, Avanza, ayan. So yung kanyang maintenance ay yung ating automatic transmission fluid. I-check mo siya every 40 kilometers. Ayan. Or 24 ayan 24 months. Tapos i-replace mo siya 48 months. Ayan, replace or 80 kilometers. Ayan. Pero ang ginagawa ko guys, since 13 years na yung ating Avanza, ay every year na ako nagpapalit ng transmission fluid kasi hindi mo talaga yan madidrain lahat eh. Lalo na yun nasa torque converter. So kung titingnan natin dito, yung aking makina ay eto, K3 engine. Ayan, to. Tapos kung titingnan natin dito sa transmission fluid nya, ayan, 4.6 liters. So ito yung type ng ATF. Ayan. So dito guys, 4.6 kung i-drain mo lahat ano. Pero yung gagawin nating method ay hindi natin siya i-drain lahat. Kasi hindi natin talaga siya ma-i-drain, lalo na yung nasa torque converter. So ito guys, sinabit ko lang to no. Ayan. Tapos ilalagay ko lang siya dito. Ayan. So yun yan. Tapos ito yung ilalagay ko dun sa, ito tatanggalin ko to. Itong dipstick nya. Ayan, tatanggalin ko yan. Ayan, so make it sure na malinis to. Ayan. Bali ito yung ipapasok ko doon. Papasok ko lang to doon. So ito guys, naka-close mo na yan. So ito muna yung naka-open. Ayan, tapos ilalagay lang natin dito yung ayan. So ayan, kukunin ko muna siya. Ayan. Tapos i-close ko to guys. Ayan, pag close, ito naman yung i-open ko. So open ko to. Ayan. Ayan, tapos ayan. Ayan. So ganito din kasi yung gagawin natin mamaya pag maglalagay na tayo ng bagong automatic transmission fluid. So ang idea guys ay kukunin natin dahan-dahan yung luma na automatic transmission fluid na hindi binubuksan yung ating drain plug. Okay? So pag pinupush ko to, dito siya lumalabas. Ayan. So buksan ko na naman to. Close ko to. So ito is 1.5 liters. Ayan. So expect natin may makukuha tayong 2 liters. So ito pwede nyo tong gawin kapag wala kayong, hindi nyo mabuksan yung inyong drain plug no, doon sa baba, doon sa ilalim. So wala na tayong mahigop guys ano. So na-adjust ko na siya dito. So wala na talaga siyang mahigop. So bali ito na yung kanyang ito na yung ating nakuha, bali lahat. Ayan. So more than 2 liters. Ayan.
Ito yung nakuha natin. So ito na yung nakuha nating transmission fluid, ano, gamit ito. Ayan. So hindi natin binuksan yung ating drain plug, ano. So sa mga merong drain plug dyan na hindi mabuksan, matigas, tapos wala kayong washer, so yung ganitong method pwede nyo gawin, ano. Ito guys is 1.5 liters. So tapos ito naman dito. Ayan. So kung ano yung nakuha natin, yun din yung ilalagay natin sa ating transmission. Yan. Yan, so ito yung bago. Ayan. So ito yung bago guys, kung titignan natin dito. Ayan. So halos ayan, oh. Ayan, konti lang siya, konti lang yung difference. So yung kagandahan kapag every year ako nagpapalit, ayan, oh, halos hindi sila nagkakalayo. Hindi siya masyadong maitim. Ayan. Ayan, oh. 'Di ba? Ayan. Pero mamaya tingnan natin kung meron tayong makukuha na medyo maitim-itim pa katulad nito. So papalitan natin siya. Ayan. So ito yung luma natin, ito yung bago. Ayan. So ito yung gagamitin ko. Ayan. Kasi dito, kapasok to kasi medyo malaki-laki to para mas mabilis siyang bumaba, no. Tapos ito naka-open, ito naka-close. Ayan. So guys, dalawa lang muna yung inilagay ko. Tapos bali ito yung 1 liter, ito yung sobra natin, ano. So ito muna dalawa, paandarin natin yung ating makina, hayaan natin mag-circulate siya. So itong dalawa na to, ipupush niya yung lumang oil dun sa torque converter. Then magsasampling tayo, ano. Once na may ganito tayong nakuha na kulay, ganito. So kung ano yung nakuha natin, ito yung ipapalit natin. Ayan. Ayan, so umaandar na guys, no. Siguraduhin lang natin na yan, meron siyang kalang dito tsaka dun sa likuran. Yan. Tapos yung ating ano, yan, so nakapark siya. Mamaya inon neutral natin siya, no. Yan. So yun guys, yan, park, reverse, neutral, yan, drive. Yan. So nakatapak lang yung brake ko. Tapos naka handbrake din to. Yan. Yan. So naka neutral lang siya, no. Yan. Tapos punta tayo doon. Yan. So yan, dito ko lang siya linagay. Inipit ko lang siya dito kasi ito, ayan, may umiikot dyan, umaandar to. Tapos yun, iniwas ko yun dito kasi medyo mainit yan. So nakaipit lang siya. Ngayon ang gagawin natin ay bubuksan natin to. Ito, yan. So hihigop tayo ng sampling dito. Nakabukas, ito naka-close to.
Ito naka-close. Yan. Ito naka-open. Yan. Dapat ganito yung makikita natin. Yan. So okay pa, pula pa siya. So ibabalik lang natin siya. So hindi pa masyadong nagsi-circulate yung ating transmission fluid. So ibabalik lang natin. Kabalik lang. So ito ko lang dito. So higop ulit tayo. So kulay pula pa rin siya. Yan, so paandarin lang natin siya. Dito tayo sa loob. Ayan. Para mag-circulate talaga yung ating, so tapakan natin yung ating brake. Yan. Yan, drive. Yan, 2. Gear. Yan. Drive. Neutral. Reverse, park. Yan, so neutral lang siya. Then check natin doon para mag-circulate yung kanyang automatic transmission fluid.
So isi-shift ko lang yung ating gear. Ayan. Yan, shift lang natin yung gear para magbukas yung mga solenoid para mag-circulate yung yan. So, pinatay muna natin yung ating makina. Then, pababain muna natin. Then, kukuha tayo ng sample. So, yun guys, no, pinatay muna natin yung ating makina. Then, kuha tayo ng sample ngayon. Close natin dito. Then, ito yung bubuksan natin. Ayan. Buksan natin to. So ito yung bago natin, tapos ito yung ating bagong inilagay. Ayan. So ayan. Ka-open to. Ayan. Tapos ipo-push lang natin to. So kung ikukumpara natin to sa bago, ayan. So nagmix na yung mayroong part na lumang oil, nagmix na dito sa ating bagong oil. Ayan o. Ayan. So kung i-compare natin to, dito, ayan o. Ayan. So halos magkasing kulay sila, ayan o. Medyo mas mapula lang to ng konti. Ayan.
So ito yung nakuha natin. So yan, tatanggalin natin to, papalitan natin. Ayan o. Ayan. Hanggang sa medyo mas mapula pa siya. Ayan o. Ayan. So yun guys, no, pinatay muna natin siya, no. Bale, yung ginawa natin, yung bagong 2 liters na transmission fluid ay pinacirculate lang muna natin siya, no. So ang ginawa natin guys ay habang pinaandar natin siya, siguro mga 5 minutes, no. So in between dun sa 5 minutes na yun, ang ginagawa ko, kumukuha ako ng sample. Kapag nakikita ko na medyo nagbabago na yung kulay, medyo nagiging dark na siya, ibig sabihin nun, yung lumang transmission fluid ay naitulak na nung bago. So ito kasi yung bago natin, ayan, oh, meron tayong reference. Tapos ito yung nakuha natin. Ayan, oh, tingnan nyo. Ayan, oh. So kung titingnan natin to, ay kasing kulay to nung nakuha natin kanina. So ito yung nakuha natin kanina. Ayan, magkasing kulay sila. Ayan, oh. So ibig sabihin yan, nung nakita na natin na medyo nagiging dark na yung kulay dito, kasi hindi masyadong kita sa camera eh. Pag medyo dark na dito, ang ginagawa ko, in-stop ko na yung ating makina. Pinatay ko muna siya. So bababa yung transmission fluid dun sa lagayan niya, no. Tapos yan, so nag-collect tayo nito. So ang gagawin natin is kung kukuha, meron pa tayong sobra na almost 1 liter. So since meron pa tayong sobra, ang gagawin natin is kukunin natin itong natira pa. So yung 5 minutes na yon, siguro sa tingin ko enough na yon para mag-circulate na yung 2 liters. Kung sa tingin nyo na medyo hindi pa siya nag-circulate, makikita nyo naman eh, magsasample-sample muna kayo dyan. So konti lang yung kukunin nyo na sample. Tapos pag hindi pa dark, so ibabalik nyo lang naman siya. Ayan. Medyo tiyagaan lang guys ang pagpapalit nito kasi hindi tayo dumaan dun sa sinasabi nilang dialysis, yung magtatanggal pa tayo ng fittings dun sa papunta dun sa ating dun sa may connection dun sa ating radiator. As much as possible ayaw kong galawin yon para hindi magkaroon ng loose connection, tapos ayun, so eto, ayan. So buksan ko lang to. Ayan, nakabukas to. So ayan, kukuha tayo dyan. Ayan. Basta wag lang tayo sa sobra ng 1 liter kasi yung sobra natin na automatic transmission is 1 liter lang. Ayan. Which is ito ay ayan, magkasing kulay. Ito yung nakuha natin luma. Ayan, magkasing kulay lang sila. Kasing kulay lang sila. So mas maganda kung madami kayong extra. So ito 1 liter lang yung linagay ko na extra. Kasi regular akong nagpapalit, every 1 year ako nagpapalit. Ayan. Ayan. So guys, tandaan nyo lang, so 2 liters bago naglagay tayo, pinaandar natin within 5 minutes. In between sa 5 minutes na yon, kumuha tayo ng sampling, konti lang dito. So nung hindi kasi clear sa camera yung kulay dito, pero actual, malalaman mo na
medyo iba yung kanyang kulay, medyo dark siya, no, compare siya sa dito. Ito kasi meron tayong reference ito yung bago So ibig sabihin nun, in 5 minutes nag-circulate na yung ating yung 2 liters. So malamang na-push niya na yung lumang transmission fluid na nandun sa ating torque converter, kaya ganito na yung kanyang kulay. So pinatay na natin yung ating makina, then pinababa muna natin siya, yung fluid niya, saka tayo kumuha, no. So almost ito lang yung kinuha natin. Ayan, ito yung nakuha natin, kasi yung extra natin ay almost 1 liters lang, 1 liter lang. So kung meron kayong 2 liters, 3 liters, so maganda yung kung ganito yung makukuha nyo na sampling. Ayan. Pero ako every year kasi ako nagpa-update ng brake fluid, kaya mapapansin nyo yung lumang brake fluid ay hindi siya ganun kaitim. Ayan. Ayan, buksan nyo lang to, itong malaki. Ayan. Then para mas mabilis yung kanyang baba. Ayan o. Ayan o. Ayan. So mas mabilis yung baba niya. So hindi mo na kailangan siyang itulak. Bababa na siya. Kasi ito, maliit yung itong hose na to, maliit. Pero pasok to doon sa pinakailalim. Ito naman hindi, yung malaki. Ayan o. Yung malaki. Ayan. Siya nga pala guys, yan yung sa transmission fluid natin na nakakonect dun sa ating radiator, no. Ayan. So hindi na ako nagtanggal dyan, kasi as much as possible iniiwasan ko magtanggal dyan para yung ma-prevent natin yung leakage, no. Ayan. So yan yung pumunta sa ating transmission fluid. Ayan. Yan yung daanan ng transmission fluid. Ito yung ating radiator. So kung makikita natin dito, dalawang hose yan dito. Ayan. Ito isa, dalawa. So yan. So yung iba tinatanggal yan, tapos naglalagay sila ng transparent dyan. So ito, as much as possible iniiwasan ko na magtanggal dito. Ayan. So ang importante lang guys ay regular tayo na nagpapalit ng ating automatic transmission. So ako every year ako nagpapalit, ano, kasi may kaedara na yung ating sasakyan. Ang importante lang naman dyan ay hindi naman talaga totally na mawawala or matatanggal, no, yung ating lumang transmission fluid. At least kahit 50 or 60%, 70% ay mapalitan mo siya ng bago. So then regular ka na nagpapalit. Yan. So yun lang yun guys.